May gabi ka na tanan. O, kini ang pinaka-exciting part. Anong exciting man tungod kay gawas nga na mga gwapo nga mga lecture ikan pagadian. Anak kanindot ana. Ang first 15 nga mangutana. Doon ay madala, inay kulit. Ana, sarog din magmubaan ay pangutana ron. Magkapungasig, imig tubag sa inyong pangutana ron. Ito sa unang pangutana. Ana. Napiyok na, kaya wala, gutom na kayo. Sige, una pangutana. Ako pangutana, kung ang Ginoo dili makita, nganong magamit pa man og nagway. Una ang Ginoo dili makita, nganong mugamit pa man og hulagway. Ato yatag ni Sir Steve ni Harda. Sir Steve nga pangutanan niya, nganong kung ang Ginoo dili makita, nganong mugamit pa man og hulagway. Kuya, dili ato malimot, atong hatagan ang nangutana og gamay nga pahalipay. Ayong gabi ni mo diya, ma'am. Muna gamay nga pahalipay na mo. Gikan sa sponsor na to. Salamat sa pangutana, no? Kung ang Diyos dili makita, nga naman nga ugamit man ta sa iyang hulagway. Nandot yung bang na sakto pa, no? 1:4:24 ang Espiritu, ang Diyos Espiritu. O ang magsimba sa Diyos, Espiritu magsimba sa simba sa kamatuoran o Espiritu. Magsimba sa Espiritu o kamatuoran. Ang tubag niya na tungkol kay ang Diyos, second person of the Blessed Trinity. Niambit man o unod o dugo sa Santa Maria Virgen. O iandaman siya lawas sa Diyos nga mahal. Dama na sa Hebreo 2:14 o sa 5:8 ba ito? Ipadil na ko. Check. Mauna nga ang Diyos nga dili makita, nakita pinagi sa persona ni Kristo. Kaya nga naman, si Kristo, Tito 2:13, usa ka dakong Diyos. O Roma 5:9, diya sa inyong kaliwa, diya sa kaliwa sa mga patriarka na tao, si Kristo na Diyos. Mauna nga ang Diyos, nakita pinagi sa persona ni Kristo. O ang pulong kauban sa Diyos. Kinugdanan ang pulong kauban sa Diyos. O ang Diyos pulong. O niya, Juan 1:14, o ang pulong na himong tao. Sa The Living Bible Paraphrase, o ang Kristo na himong tao. So, put nakita ang Diyos tungkol kay pagbuot sa amahan, namambit siya o lawas, unod o dugo tungod sa mga Birhen Maria. Wala kong tubag sa nindot kayong pangutana. Maraming salamat kayo, Sir Steve, Simon Tubag. Nga mudugan na po gamay. Ang kaya itong hibaluan mga atong Ginoon sa Kristo nagpagkatao. Atong gingon si Sir Steve ganiya. Kung niya sa Colossus 2:9, si Kristo doon na pagkatawanon. Mubot mo sabot, doon na pagkatawanon, doon na sa idagway. Kung niya, taliwan siyang pagkadunay dagway, siya ang larawan sa Diyos. Na sa Colossus Kapitulo 1, versikulo 15. Kung niya, isa si San Pablo, nagdala o larawan ni Kristo. Tungod kay si Kristo, Ginoo man, o hinungdan ni San Pablo, nagdalag larawan ni Kristo. Galatia Kapitulo 3, versikulo 1 sa The Living Bible Translation. Makita na diya sa mga Biblia. Kung niya, sunod na pagkutan na. Ay, nagpumasi ang atong nindot nga Juan Rek,
Sa pangutana. Hello. Ang ako po tanga kay unsa man ninyo ikasulti sa mga taong dili mo sabot niini. Ang kuan ang mga atong mga tinuhan. Tingali ang imong pangutana, unsa may ikasulti sa namo na may kalabutan sa lain tinuwa na. Okay. Atong yatag ni Bro Kenneth Alvin Bustamante. Kaya pangutana, bro, unsa may ikasulti nato sa lain tinuhan? Salamat sa matungdanon nga pangutana sa igsoon, no? Di ta malimot nga lisan gani ang atong Ginoo nga nagsulti dunay wala mituo niya. Diba? Lisan ang Ginoo nga nagsulti na nga siya ang Dios nga magpakatao, wala mituo niya ang iyang mga kaliwat. Therefore, dili ta mabalakas sa mga tao nga dili mutuo sa pagtulunan sa atong simbahan, apan kung si San Pablo ang atong pasultion, siya nagkanayon alang sa mga dili mutuo nining pagtulunan sa atong simbahan, miingon siya diya sa 2 Corinto kapitulo 3 versikulo 14, dili sila makasabot kay hangtod niining adlaw ang ilang mga salabutan gitap-tapan gihapon samtang nagbasa sila sa kasabutan. Makuha lamang ang maong tap-tap kung ang mga tao mahiusa dinhi kanato. Hangtod nga dili sila magpailam sa otoridad sa atong simbahan, mulutaw gayod nga di sila mutuo sa atong pagtulunan. Og mingon si San Pablo, makasabot o makatuo lamang sila kung sila mahiusa nganhi ka nato. Once ka dili sila makihiusa nganhi nato, di yun na sila makasuot. Kaya sigon pa ni San Pablo, gitap-tapa ng ilang mga mataog salabutan. Unya mingon pod si San Pablo gyapon sa iyang suwat ngadto kang Tito, kung dunay magpasiugda og lain nga pagtulunan, matod pa ni San Pablo, badlunga siya apan kundi siya magpatuog kanimo, palayo kaniya. Og si San Pablo atong pasultion, grabe kay strikto. Mingon San Pablo sa Galacia 3:1, oy mga hungog nga mga Galatianhon, kinsa may galamat kaninyo nga di man mumutuo ning among pagtulunan. Ato nang basahon dansin kay basig ako ni makasama San Pablo, di man maok ng gisulti. Dito sa Galacia kapitulo 3. O dito sa Galacia 1:8. Unahon taning Galacia 1:8, miingon San Pablo, gabi ni ka istrikto si San Pablo mga igsoon. Galacia kapitulo 1:8. Palihog kog suwat sa mga dunay mga igsusuwat. Matod pa ni San Pablo dinhi sa iyang suwat mga igsoon, apan bisan gani ang usa ka anghel o kami nagikan sa langit nga magwalig sukwahi sa mayong balita nga giwali namo, matinunglo siya. Ato mga di mutuo sa pagtulunan ng simbahan, o niya magwalig lahi kung si San Pablo pasultion, tinunglo siya. Stricto kay San Pablo O niya mingon pa yung San Pablo, kung dunay wa mutuo sa itong pagtulunan, o niya kini siya musaka sa kagbalay ay sa pasaka. Pero kita mga Pinoy, pasakon, may ginato kay pero kinatumbutan na, ninipasakas balay, pisna ko pa ginatong puto. Yung man sa isnak sa puto, kita pa ginabudabuhog pangutan na. Still ang luyas katoliko. O sa may gingon ni San Juan, stricto sa ni San Juan, kung natong pasultion,
kay si San Juan matod pa niya diri sa iyang suwat nga nagkanayon kung doon ay mga magsakasakag balay. Nabay magsakasakag balay diri? Uy, happy na ko magsakasakag balay diri. Dili sa 2 Juan 1:10 busa kung may muanha kaninyo kasi muanha, muanha kaninyo nga dili magtudlo nining pagtulun-ana ang gitudlo sa Dios, gitudlo simbahan, ayaw siyag dawata sa inyong balay o bisan gani pagtagad kaniya. Stricto kay San Pablo, stricto kay San Juan, o kaya ng mga Katoliko pati mambutan nasa kayo. Muna nga, may klaro ang atong simbahan nga inay pananglitan ng kita'y sakon, kita'y mawali. Pero kung di tagani makakaya sa pagwali nila, mingon San Juan ay saka. Oh. Masikaon po na ito, gano'n. Ano may nga na mag-iskot ng tama itong sa relasyon sa pamilya. Wala, mag-gina. Magabaw sa dagas panahon, kabalo, baka nga sa Biblia, bawal ang larawan. Oh. Maamot mo na yun na. Kuhan mo na daan, scripted. Diya sa 2 ng Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 5, magpabilin silang relihiyoso, apan gisalikway nilang matuod niya gahom niini. Likayi kining mga tawhana, ipila kanila musakas kabalayan, aron pag-ilad sa mga makaluluoy, nga mga babaeng nabugatan sa sala, o dali rang madalas sa ilang nagkalain-laing daotang kaibog. Salaw, likayi kining mga tawhana nga musaka sa kabalayan. Matay San Pablo sa 2 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 5, mingon sa likayi ang musakag balay. O niya, likayan sa bingon pa sa San Juan sa 2 Juan 1:10, kung doon ay musakag balay ay siya abi-abiha kung siya magtudlog sa iyot na pagtulunan. Dili ang mga Catholic faith defender ang nasulti ana. Ang balaang kasulatan mismo mo'y nagsulti ana kay bisan sa panahon sa Ginoo daghan ng supakan o hangtod karon nagpabilin ang mga supakan. Ingon sa itong Ginoo, daghan ang mutungha nga magdalag sukwahin nga pagtulunan o daghan ang malimbungan. Dili man sila limbungan, pero daghan ang malimbungan. Kasi kung nang ikaingon, panagat mo sa nang ila. Pero ang illegal, illegal fishing po na nahawa ko inabot. Illegal fishing. Labayong dinamitas bersikulo ang Katoliko. Labayong sa Deuteronomio. Labayong sa Exodo. Bawal ang larawan. Pagtumas Katoliko na buyong na. Pagbuyong itsahan na yung noodles. Itsahan tinapa. Pagsinta. Tuwang sa laing simbahan. Illegal fishing ang gihimo. Karong adlaw, ang pagbasa karong adlaw, ang mga apostoles nanagat sa dagat, nakakuha silang 153 ka mga isda. O 163 ba ito ba? Ka isda. O 153 ka isda. Anong 153 man ka isda? Kaya ang isda sa kalibutan sa ilang panahon, likabat og 153 ka mga variety. Lain-laing matang sa isda ang ilang nakuha. Ang simbahang Katoliko ingon na sa bisan ikaw pobre, bisan ikaw kabus o adunahan ka man, giagda ka nga mahimong isa dining mong sakayan nga mao ang simbahan nga mudunggo paingon sa lapuhan sa kaluwasan. Amen. Busa magpabilin ta ning simbahan o atong likayan ang mga musakag panimalay kay sigo ni San Pablo gitaptapan ng ilang panguna-huna. Di kumusulti kung sa tap-tap, basin ang tap-tap di ay kwadradong hinungdan. Amen? Amen. Siya tayo gustong kawanan. Daghang salamat kayo, bro Jen, sa imong nindot nga tubag. So, diri na punta? Okay? Ako pangatangado, bahay ni sa itong patron ba nga Senior Santo Niño,
Nga panahon na sa kapistahan, ato na silang saulugon, sayaw na to sa kadalanan, dahil ato pangiparid, ato pangiparid sa kadagatan. Ingon pa nila sa lain, dahil po magtumugog lang kuhan. So wala pa daw na mataw si Kristo. Anong gisaulog yapon na to ang iyang adlaw nga tawan. Maran sa iyang natawan sa kapistahan. Okay, atong ihatag ni Sir Steve ang maong pangutana. Matod pa niya Sir Steve nganong magsaulog man kita na may kalabutan sa Senyor Santo Niño nga tinuod ba kini kay hatol gid siyang kini ang adlaw natawhan o pagsilibrar ni ini Santo Niño. Pista. Pista rather. Pagsaulog sa pista sa Senyor Santo Niño. Ha? Oo. So ito lang klarohon nga ang pangutana nganong magsaulog ta sa piyesta ni Santo Niño. Selebrasyon niya sayaw na to, no? Yung katawan ta sa laing tinuhuan. O niya kadua sad ayong isaulog po ng birthday niya sa tabatawrat nga Santo Niño, no? Enero, oh. Actually, ang Santo Niño, manggod, niabot mang Diyos sa Pilipinas, niadtong kanta bitaw ni Maksurban ba na? Iwibilam eh. March 16, 15, 21, may abot na siya daang larawan ni Senyor Santo Niño. Muna nga, doon ay balaod nga i-propose karon sa Pilipinas, doon ay mga Kristiyano, mga babalaod, nga dapat ang fiesta ni kining adlaw. Oh. Pero doon na may nakauna man ang Cebu. Ang Cebu ay lamang ipistahan matag ikatulong Domingo sa Enero. Nganong magposisyon man na, magsayaw man na. Atong ininiang isayaw ang Santo Niño. Una, kung atong balikan ang regla sa kasaysayan, atong tanawon ang balikan, kinsa man ang igagaw ni Santa Maria gani? Si Santa Elizabeth. Si Santa Elizabeth, diyang giduaw siya ni Santa Maria, buros si Santa Elizabeth og 6 kabulan. Giduaw siya ni Santa Maria. Pagduaw ni Santa Maria, milukso ang gisaba, gasinulog ang tiyan, ang bata nga nasa tiyan ni Elizabeth. Kinsa may unang gasinulog sa tiyan ni Elizabeth? Nalipay siya, diyang giduaw siya ni Santa Maria, kay buros po Santa Maria sa atong Ginoo. Miingon si Santa Elizabeth, "Wanong miduaw man kadako ang inahan sa akong Ginoo. Sa imong pagduaw, miugpot ang bata sa akong tiyan." Ang una ng gasinulog, dili ang pari, dili ang obispo, dili ang Santo Papa. Ang unang gasinulog nga nakakita sa presensya sa Ginoo sa kalipay, mao si San Juan nga magbubunyag ang giburos ni Elizabeth. Unya dinhi sa balaang kasulatan. Dinhi sa balaang kasulatan katong Biblia nga Latina Vulgata, si David nagsinulog. Madre. Nagsinulog si David. Ato ning mabasa sa balaang kasulatan, karaan naman ni Biblia, pero tuguti ko sa pagpakliin sa Kaduhang Hari. Mabasa diya si Kaduhang Hari nga nagsinulog si David. Ano magsinulog man ta? Kumikan kay timaan as kalipay. Anong magpista man ta? E di na to kalimtan ng mga taong nangamatay na. Ang Katoliko man God, kung patay na ka, handumon gyapon ka. Kung naaka sa laing simbahan, pag patay na ka, di na kaduawon nito. Ngayon nga ito, mga handumon sila ng mga santos, ang Biblia may unang gahandom nila. Hebreo Kapitulo 11, uno nga ito sa 33, na adya ang ngalan sa mga santos. Wa kalimti sa Biblia ang mga santos.
Nakita pa noon kalimtan na itong Biblia. Ang mga santos. O na ang gisunulog dito, kung may numdum ta, diya sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6, ang arkas kasabutan, ang arkas kasabutan sana doon ay anghel dire, anghel sa sapikas, niya naa dito ang pulong sa Diyos sa tunga. Ilan ang imarcha, ilan ang iprosesyon. Ang maagian na magsinulog, maglipay. Kay miagi ang presensya sa Ginoo. Unya karon, kung balaan tong sudlanan sa arka, ang pulong nga gidaladala sa mga tao kaniadto nahimo mang tao. Ang pulong nahimong tao may puyo uban ka nato. May puyo man sa uban nato. Wala pagpuyo niya uban nato, kung ato siyang pistahan, ato po siyang pasalamatan daikon, pinaagi sa sinog, sa sibo pa sinog. Unya sa ang sibuan ng Biblia na diha, ang ngalan diha, sinog, si David sinulog. Na doon ay sinulog festival. Timaan sa kalipay. Nato. Ngayon din naman magsinunog ang laing tinuan. Wa po sila larawan sa mga santos. Isang unsa sa kabuutan na mga Katoliko magkasasala, wa po sila ng santos. Saan po nila pagsinog? Isa ng Biblia gani, di mo na ila. Ang Biblia, yes, ganda ni Brad. Kaganya, ang gamug na anak, Katoliko man, bisag tuldok, wa sila kikatampo bisag tuldok na lang, pero yun. Unang nga naa diha, ang kabalaan sa itong pagtuo diya sa simbahan mo na dunay, pag sinulog, pagrespeto na to, kung wagi ang presensya sa Ginoo, atong ilhon ang kabalaan, bisan og kana, larawan. Bisan og larawan na, ato nang respetohon. Kung ikaw gani, imong Facebook, isa may na Facebook, pero ba mga batanon? Oh, di ba, og na Facebook, ganahan mo na mag-like? You know what? Kaluman, ang pag-like, timaan sa dayig. Kung mudayig ka sa larawan sa Facebook, nga nung masuko magkagdaig ko na mong larawan sa Katoliko? Diba? Kung imong ampingan ang kwarta, nga dunay larawan ng kwarta, nga nung masuko mag-ampingan ang mong larawan ni San Guillermo? Kung bawal pa ang larawan, atong ipanawagan, kung bawal yung larawan, bawal yung ampingan, tipigan ng larawan, ampin ang kwarta ninyo, be. Kaya mahal kayong gasolina ron. Ihatag na sa mga Katoliko. Kaya hadlok mo din mong larawan, nabumpag may kwarta, mga Katoliko. Amen? Nandili, tanang larawan, idili. Ya, ang mga larawan nga atong makita, doon ay pagrespeto. Respeto mo na itong larawan sa imong asawa, sa imong minahal, timaan na sa atong pagka-Kristiyano. Pagrespetuhanay. May respeto ta sa larawan sa mga santos. Kami ingon ng Biblia, Hebreo 13:7, Hebreo 13:7, ayaw kalimpi ang mga pangulo nga nag-una kaninyo og sunduga ang ilang pagtuo. Sa pagtuo sa mga pangulo na to, una na to, irespeto na mga santos, atong sundugon, respeto sa ta sa mga santos. Nandun na tayo, sinulog, timaan sa ng pagdaig, pagrespeto ngadto sa mga santos. Amen? So, ano mga pista? Okay na sila kay, dili na sila musugot og minay pista, pero kusog mo po na sila mga pista. Ha? Kusog mo sila pista. Yan naman sa 1 Corinto, Kapitulo 5, versikulo 8. 1 Corinto 5:8, kita magsaulog sa pista. Busa kita magsaulog sa pista, dili sa daang igpatubo, ni uban sa igpapatubo sa tinuha sa pagdaot sa uban. O matang pista ro daoton sila. O, kita may daoton sa pista ta, no? O apan uban sa walay igpapatubo nga tinapay sa matinud-anon o kamatuoran. Ganun nga may tinapay. Kaya matagpista dunay misa. Ano misa? Tinapay. Paano pino? Giiskutan sa Pablo magsaulog ta sa pista, pero kining pista na to, dunay paan og tinapay. Ug muna ang santos nga misa. Munang katong mga dili Katoliko,
Dili ito ila pamista. Kaya di man sila mo misa. Ang ila dito, pangumbira. Kaya ang tinuod nga mamista, mutambong sa misa, ay haang lamisa. Labit ko naman sa kabalayan, pangumbira ng ila, dili na pa, mista. Nang inigdunay ang mista sa inyo, pangutan na adaan, Brad, kung sa ganit patron ng gipistahan, ay mo yung kabalo na Brad, ay nagtagay plato, wala kabalo, wala niya pilog pista, wala niya pilog na misa, laing tinuwa na. Sige, mula to, hinaot ka nagkatabang ng tatong yan ng tubag, sa nindot kayo patulunalon nga pangutanas ng ibson. Maying gabi. Daghang salamat kayo, Juan. Broken, si Munindot nga tubag. Anay, dahil pista. Si San Pablo may kasulti ato. Apautan na, ang ngayon ito sundon San Pablo. Ang ngayon, nga naman, siyang sulat sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 1. Ingon San Pablo, sundan ninyo ako sa marag, ang kisunod ko si Kristo. Mainungdan, ikan sa unang panahon, hangtod karon kana nagpadayon nga pagtulunan sa itong simbahan. Sa dili pa kumadto sa laing pangutana, dunay Santo Niño nga mabasa sa Biblia. Asa mabasa? Lucas 1:35 sa kininiyang Nuevong Testamentum sa kininiyang Spanish nga Biblia. Nga nagkanayon. El Espiritu Santo vendrá sobre tayo el poder, el te asesimo quisco cumbrira con su sombra, así que al Santo Niño que va a nacer lo llamaran Hijo de Dios. So, sa kinatsila nga Biblia, doon ay mabasa nga Santo Niño. Kaya ang Santo Niño, dili binisaya, kundi kinatsila, ang hubad sa binisaya na, bala ang bata. Okay? Sunod na pauta na! Ini, daghang gini matagaan ron. Binibis na naman. Palay ko, pasabot na bitang langit, impierno o purgatorio. Langit, impierno o purgatorio. So, okay? Nang hinam-hinam na si Sir Steve sa kininiang unsang pagtubagan ng naa, kung tinuod ba ng tulo ka kuan, imong gisgutan, langit, impierno o purgatorio. Sir Steve? Urat na mong tanan. Tinilog. Dool-dool na mong lang, no? Okay. So, matud pa ni Monsignor Shane Fulton. Yun siya dito, na ang langit, usa ka lugar nga wa na'y kasakit. Ang purgatorio, usa ka lugar nga dunay gugma pero dunay kasakit. O ang impierno, usa ka lugar nga pulos kasakit. Wala gingon ni Monsignor Sen Fulton. Now, ang langit mo lugar sa Diyos. Mabita namin yung tanga, ama na mo nga naka sa mga langit. Kasi may ama na mo nga naka sa mga langit na nagdungo. Atau ada gitu loh. Di ba na mga mananabutan magay ngati kita gusto kalibo kamanamo ato ipadungo tekalag ni Tambulano kamanamo nga katulay. Sebut nga ang langit. Taas sa taas. Pero wag ginakakto po dito nga ganini. Pero sumala sa itong ito, ni kaya man si Kristo kayo sa langit. Alam mo, kaya pa yung dito. Kaya mo. Gani, ingnan gani ito sa bagangin nga. Uy, no, sa mamudya, Jesus, nga, ni kaya pabalik sa mga pagkaago. Kaya man. Waman mo dahil. O, sa kayo. Lugar sa mga santo. No? Kaya mga ang langit, punanan man sa mga santo sa bula. Yung ang ginawa kubulaan, kamo ingon nga kubulaan. So, dili makasungod dito ang bula. No?
Ay nagani sa kalibo katuig kan karon. Na ito kalango mabalaan. Pero naman po'y pangadya sa mga pangadya nga. Sa lango, bagay po'y di ka mo anay pa uli. Ano? Ari ko na. Ay, bakit Gabi. Kunya impierno, sultana na kita. Punishment, di nag-iingon nga o sana, matupas ito Ginoo. Kadluki ang tao. Kadluki ang tao nga mapatay sa lawas. Kapandi, magkapatay sa kalag. Kanaming ang tao nga, patay ang lawas, patay pong kalag, ay ilahar na, o ilabuta na. Ito ang Kristo na. Si Kristo, papan mo'y kadluki ang Diyos nga makay mo paglaglag. Lawas o kalag, ngadto sa impierno. Naglagadan sa impierno, ba't? Oh. Samtang ang purgatorio, usa ka lugar diin pwede pa natang iyampo atong panitpiri. Tawag na kini mga soul endorser, kini mga nalabtan, dako kayo mo papel. No? Napasiluan ka lang, natitag sa kalibo ka manamo, sir, bigyan mo lang itali. Sa kalibo ka manamo, God. So, ano na bro? Basta kay ang langit, puyanan sa Diyos, kalipay wana. Kanang itawag ko kanang kalipay nga hingpit. Kanang dapit nga itawag langit. Kaya nagpuyo dito puro singpit. Oh. Purgatorio di pa hingpit, pero hingpito nun. O na mag-ampo ta kay pag palos na Singapore sa sadak binagi sa Pasaylo, kani mga tawana, iipon man dito sa langit. O na nakikita ko, church Rayumpan, ito nga Santos, church sa Piring, Purgatorio, niya church Militan, kita. Di lang ako, di lang kayo gabi na. Okay, daghang salamat kayo, Sir Steve. Ngayon sa kasayuran sa tanan, ang atong Ginoong Kristo nagtudlog nga dunay langit. Na sa San Mateo kapitulo 6 bersikulo 9, mitudlog atong Ginoong Kristo diya ang atong Ginoo. Ginoo niya pagampo amahan namo nga naa ka sa langit. So doon nagi langit. Ug niya, sigon niya po sa atong Ginoo, sir. Doon nagi impierno. Ug impierno kalayo na sa San Mateo kapitulo 5 bersikulo 22. Og labi na gayud, na dunay purgatorio nasa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 19. Kung dunay mabasa diya nga purgatorio naa na sa Sagrada Biblia nga sa unang Pedro 3:19 nagkanayon, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, que dio la fabricación del arca, el Padre se entiende por espíritus las almas e por cárcel el purgatorio. Sa Binisaya pa sir, nga kanang bilangguan diya, i-define ka na as purgatory sa mga theologian sir. Okay? Sunod na pangutana. Akong pangutana, ang ano man nga mga Katoliko na may sakramento, dili mabasa daw sa Biblia, matod pa nila. Gini. Ang simbahang Katoliko doon ay sakramento. Ang sakramento, ma'am, dili mo na sa Binisaya. Kung ang tawag sakramento, balaan nga kininiang kuan. Tag sakra, balaan, mento, meaning kasabutan. Balaan kasabutan. Kung ang tag balaan kasabutan, naman na sa Biblia. O alang sa pagpaklaro na, atong yatag ni Bro Kenneth Alvin Bustamante. So sayo na ba yung pag-ingon nga wala sa Biblia ang sakramento? Mugamit ako ka analohiya ha. Palitan na ko'y pulo ka piso. Nidripod tibuok Jis. Ang pikas kamot ako katong tibuok Jis, ang pikas kamot pulo ka piso. Kung dili ba nako mabasa ang 10 pesos sa akong pikas kamot dito tinuod nga Jis, kay pulo ra ka piso. Wala lang sakramento. Ang pulong sakra natong gisgotan niya, pero ang sulod sa sakramento, bunyag. Mateo 28:19-20, bunyag yan tanang tao. Kumpisal, Juan Kapitulo 21,
versikulo 20, nga miingon Juan kapitulo 20 versikulo 19, miingon atong Ginoo, ang sala nga inyong pasayloon, gipasaylo kinos Ginoo, apan ang dili pasayloon, di kami pasayloon sa Dios. Muna sakramentos kumpisal. Kasal. Kung sa may giingon sa bulang kasulatan sa kasal. Genesis kapitulo 2. Miingon dito, ang bana mulayas, ang bana muhawa silang pinuyanan, muipon siyang ugangan. Dito mo. Ang bana mo lakaw silang pinuyanan, muipon sayang asawa. Muna sakramentos kami niyon. Hilog sa masakiton. Santiago kapitulo 5 versikulo 6 o nasa unang Timoteo kapitulo 5 versikulo 19, kung dunay magsakit, mas maayong dadon dito ang pali pangulo simbahan o dihugan sa cross ang masakiton. Na kumpirma na sa buwat sa mga apostolis nga human mabunyagi ang usa ka tao, kinahanglan sang kumpirmahan aron mulig-on ay ang pagtuo. Pagkapari, doon ay mga taong dili makaminyo gumikan kay kapon ng daan sa mga tao, apan doon ay mga tao nga dili makaminyo alang sige ang harian sa Dios. Unang mga pare, muna ang 7 ka sakramento sa atong simbahan. Kaya ang sakramento sa atong simbahan, gikan sa pagkatao, hangtod sa pagkamatay, udi tabyaan simbahan. Bisan pag di tapakahatag ikapuyo, ang simbahan mubunyag gada sa bata. O bisan pag di wata kahatag ikapuyo, bisan pag talag sa namusimba, kung ang kamatiyunon nga tao magpatawag og pari ng pamilya, katungdan ng pari nga dihugan ang masakiton. Og muna, from womb to tomb, giampingan ta sa atong simbahan. Unya aton nembiyaan ng simbahan na. Ngagikan sa pagkatao, handos pagkamatay, iyat ang giatiman. Unang ang mga tiyudugo maingon, ang simbahan usab sakramento. Dili kay ang pitura ka sakramento, kundi kining simbahana, mo'y sakramento kining simbahana, kay siya ang agianan, aron mudagayday ang grasya sa mga matuong Katoliko. Sa naktod nga pagkasulti, ang simbahan makaluwas, kay naa niya ang 7 ka sakramento. Kung sa ang simbahan, sakramento usab. Amen? Oh. So, klaro ka lang, anong nibanda sa Biblia? Juan kapitulo 21, versikulo 25. Kung gisulat ba tanan sa Biblia, dili ka igo ang tibuok kalibutan. Kung sa dunay dili mabasa, nagihimo sa atong simbahan. Sama karon, kisa may nagsuwat karon. Si ma'am nagsuwat. Tanan ba niyang gisulti na ko, iyang gisuwat? Nako'y gisulti nga wala, ang iyang gisuwat ang importante lamang. O pasabot, dili tanang gisulti sa Ginoo, gisuwat sa mga apostolis, sa iyang mga disipulo. Dunay wala gisuwat, o mao ka nang naang sa atong simbahan. Mo na ito mga practices. Kung saan pabunyag ng bata, bubuan, pwede sa tunlog, o na siya. Kung sa ilitok sa tari, mo na nang naa sa atong simbahan. Nasa liturhiya sa atong simbahan. Amen? So, salamat o daghan kayong salamat sa imong pangutan o igsoon. Okay, sunod pangutan na, itong pasmasan. Okay, dara. O daghan, okay. Ano daw bunyagan ang bata? Kay mamugod na sagara mandunggan na ako nganong bunyagan ng bata, nganong di daw mga dagko kay nanay mga buot. Naman, para madali ta. Mateo kapitulo 28 versikulo 19, ang tanan tao bunyagan. O gunya, pangutana, ang kining niyang bata, tao unggoy. Tao gina, nasa San Juan kapitulo 16 versikulo 21. Therefore, ang bata apil sa bunyag. Nga naman, kaya sigon pa sa Panginoon sa Kristo sa Mateo 28:19, ang tanang tao bunyagan man. Bunyag kay ang bata tao man, therefore apil siya sa bunyag. Sunod na po na. Okay. Ay, kabisa tanan.
mangutana ko unsay proper way nga kanang sa sign of the cross. Para Kung mo yun tag, okay? Proper way nga pagpanguros sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Dili na to ibutan sa dugan nga naman. Wala man diyang anak naman Kristiyan. Dili lang hatiyan. Oh, unya na ba nas Biblia na? San Mateo 28:19 gapon. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. O kunya ulong na nadya Amahan, anak, ug Espiritu Santo ang atong gilitok. Kanang gesture, naa po na sa Biblia. Genesis Kapitulo 48, versikulo 14. Naa na sa Biblia. 48:14 sa Genesis. Okay? Sunod na pangutana. Hindi, ako niya. Ako'y pangutana ba? Kaning kuan nga naman nga dili ta mo kalawat o dili ta kaapil sa pagbasa sa Ebanghelyo. Anong dili ta makakalawat? Dili ta ba? Kung dili daw kaapil sa Ebanghelyo, nganong dili kakalawat, atong yatag sa atong amahan. Sige, salamat anak. Okay, tama ko nasa pag-seminar itong mga alagad, seminar sa alagad di ka kalawat itong di ka sa Santos Ebanghelyo. Ang personally, ang panagod ang misa doon ang gunay duha ka pandiha. Duha ka pas liturgy ba? Liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. It's supposed to be, dili kita pwede unta kung mahimo 5 minutes ahead magsugod ang Santos Misa intact at ang tanan. Kaya aron nga para maagyod masapupog at gikas pagsugod hangtod sa pagtapos. So di gyud tana, pero na magi panahon nga bisan og naulahi linya man gyud. Muli niya gyud. O niya kay kinilagi pong bisig atong gisulti nga o maulay sa pagbasa sa ito sa Ebanghelyo di mo kalawat, muli niya man gyud. O niya ba ba kay ngabel sa tao, ibabaw ng ubos, di mo ubos ang saking ngabel. Ubitay. Yato na lang yung kanan gyud. Kanang susunod atong ikon. Nas Pedro. Akin ni. Ilom-ilom ba rin pero sa part sa kining gitawag kasaulugan sa misa, usagyod ang Bible Apostolate magunit nga naman kanang kasaulugan sa pulong munang kung di ka ka-appeal sa entrance, unsay sunod sa entrance song? Kiri. Unsay sunod sa kiri? Ne, ato sang kanon. Sunod sa kiri. No, mo na. Ha? Himaya. So, taman na sa first reading. Di ba? Katong human sa gikan sa unang awit, taman sa first reading, second reading, Psalmist, Ebanghelyo, ngunay bilong sa liturhiya sa pulong. Nganong dili pwede mangalawat ug dili gyud kasugod. Kaya nga naman imong ginaapsan, Eucharistia ra. So dapat, munang kung first, second sa Mass, dapat kung wa ka kapas sa first nga step sa liturhiya, pwede ka mo apas diri sa second Mass. Pero kung balaod sa simbahan, sa gitawag na to katisismo sa atua simbahan, dili gid siya pwede una mangalawat, wala siya makasal. Nganuman, supak na sa balaod simbahan og may Kristo. Nagapuso ta sa iyang lawas ug dugo. Ikaduha, bawal mangalawat ang wala makasal. O ang ikaduha,
bawal mangalawat ang ipon-ipon. Di, ukat na sana, mortal sin gina siya. Mapunan pa. Ikatulo, nga dili pwede mangalawat kanang wala makapangumpisal. Kaysa mo sa deliverance sa exorcist, ihipir ka musulot sa simbahan, ugwa ka kagi kumpisal. Dili, mo bitaw sa alagad, pwede siya pakalawaton kung naka-apil na linya, dili pwede pod balibaran. Pero ikaw na sayod nga sala na. Sumo na siya epekto sa ato sa Katoliko. Dapat ikaw nga nakabalo, dapat kita po'y mo istorya. Una dia katikista, muna ikahatag og tudlo. Ikaduha, muna sa alagad, di unta magkipi, ipangpaludaan nga bawal na siya nga proseso. Yun, kung pananglita nakapas na ka diri, panahon na lang sa kalawat, pwede ka musunod sa mas. Pero kipi, kayahon unta nga dili, ayun na lang pangalawat. Yes. Si Bishop Timoner karon ato ang obispo, gidili gyud ang pagpangalawat number 1, wala ka kumpisal. Ikaduha, puyo-puyo. Ikatulo, unsa man ang ikatulo, katong giskutan ako. Ipon-ipon. First confession, grade 3. Kaya ayaw pagkalawata ang bata kung wala gyud sila nakagi sa first communion. Yan ang non-Catholic, bawal pod mangalawat. Kaya naman ko yung mga parinti na to musulod. Nya dili day Katoliko nya mga lawat. Sa kauban na mo sa ni Brad Wendell Talibong, katong non-Catholic pangalawat di kirik-kirik. Muna gidili. Kay masudlan ba? Sige lang kay ugma namang koy time po diri nga usap ko sa mukuyog ni Sister Emily siguro ana. So muna siya bawal gyud siya sa tuang simbahan sa katekisen. Pangutan na naman sa Biblia, tubag na. Sa unang Korinto, kapitulo 11, versikulo 27. Mas gwapo ko inyo ni i-take note, no? Unang Korinto, kapitulo 11, versikulo 27, ngayon dre, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo, o muinom gikan sa iyang kupa, sa paagi nga dili, takos, nakasala, batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. So, mauna nga dili gi mga lawat, kung naa sa mortal nga sala. Okay, sunod na pangutana. Ang akong pangutana, sir, is relation ra po siya sa pangutana ni Ma'am kaganina about sa pagpangalawat. Kaniadto mong tong bata-bata pa ko, kanang na ako'y nadunggan ba nga bawal mangalawat ang babae kung siya gidugo. So, atong mga panahona nga nakabalo ko, gisunod na ako na siya. Dayon sa katong nagdako-dako na ko, wala na ako siya gisunod. Karon na akong pangutana, kanang tinuod ba ni or tuo-tuo lang ba siya? Dili ka na tinuod, o kusa ka na kamatang sa patuo-tuo. Kunya sumala pa sa Biblia, ma'am, Deuteronomio kapitulo 18, versikulo 10, ingon diyan nga isalikway gid ang patuto. Nga naman kay kalikutgutan kina sa Dios. O kung tao gi kalikutgutan sa Dios, kinsa man ta nga dili mo sunod sa Dios. Buto sabot kung gisalikway sa Dios ang patuto, kinsa man ta nga mosunod ana. Ato pa dili ta mosunod anang patuto. Tungod kay gisalikway o ikaligutgutan kana sa Dios. Okay? Undangon na tanang nga practices na atong madunggan. Kung doon na tayo madunggan, anak, ingnon na to siya nga, dili na tinuod nga panudlo sa Santa Iglesia Katolika. Sunod na pangutana. Sunod na pangutana, Dre. Wala pa na ikakuhan si Nana, Dre. Oh, wala na ikakuhan. Oh. Kamu dia, ma'am. Sa mga maulaw, ha, diyan na sa kuan sa trumpa, pwede ninyo i-text sa tumpa kanang naas kilid-kilid sa balay,
pwede niyo i-text sa 0938-354907. Akong usbon, 0938-354907. Siyaro? Okay. Pumunta na. Kaya naapay na bilin. Yeah. Ay, atong liliyon be kay nara ba ito mihagting gani ha? Nay pangutana diri nga kuan. Para sa imuha ni nga pangutana, Sir Steve. Kay confidential kini nga pangutana niya kay amahan man kanamo. Ikaw kay mo tubagan ato pangitao na. Dara. Okay. Ay pangutana din nganong atakihon man gayod ang sa lain tinihuan ang Katoliko. Medyo kitubag ng kanya, no? Atong kwan, clarify ni Bro Kenneth kanya. Ano na to sa lain, no? Sa lain. O, diba? Nganong wala may mabasa nga pastura sa Biblia? So may tubagan na Sir Steve. Lisod nga po ni. Patunong dito na lisod nga po kana. Ano nga ni kayo mga active at di kaya ko mga anak. Ganun nga may mabasa ang pastora sa Biblia. Ang rason nga nung may mabasa, yun kay sa unang panahon sa panahon sa pagsulat sa Biblia, wa man tagai o katungod ang babae nga magdala sa grupo. Unang way pastora nga itong way pastora ang mabasa. E wa man katabi ito mga apostolis, puros magito mga laki. Wa may bayad to. Katong 12. No? So, ang largo mo nga kaya wa may babasa nga postura o niya dagang kayo mga postura lahir na kayo tao no kadang wala ba o niya naabitaw wala sa Biblia may sila nga wala sa Biblia ninyo pagtulunan pero kanailang postura na day postura sa Biblia wala arang-arang pa ng diakonisa kay na pero postura wala isa may nakabantay nyo diya nga parente nga pastura. Wala yun. Wala'y pastor noon. Pero kanang pastor sa Biblia, kung imo nang ipa-define mo na, dili po na sila na kanang pastor karon. Kaya kanang pastor, ang pag-define na o pasabot, clergyman man na sila. Bishop. Gabantay ka ng pastor bitaw ka ng itik, daladalag sungkod, no? Ang pastor nga magbalantay sa diocesan mo gitawag og pastor kana obispo. Tanawan obispo di ba na sungkod? Kaya na masakop nga mo utipan sa lapikan man na dato sungkod. Uy, ay pagbalhin niya, di man maabot. No? Ona nga ay purga at chapter ato chapter ato nga babae di wa tagay katungod sa Dios nga mo dala sa minada ay purga at ato kalimot ko tigo ang lagi. Okay? Ato na ko ni Ward. Dagang salamat, Sir Steve. Niya naman sa Biblia, implicitly, na ang mga babae, dili ginapanguluhon sa simbahan. Ano man, stricto kay San Pablo, naana sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 34, ingon din niyo, ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasultiha, sumala sa gingon sa balaod sa mga Hudiyo. Kinahanglan dili sila mangulo. Kung buot sila masayod sa usa ka butang, kinahanglan mangutana sila sa ilang bana
dito sa ilang Pinoyanan. Makaulaw sa usa ka babae nga sa pagsulti sa panahon sa pagtigom sa simbahan. Muna gisulti ni Saint Paul mga kaigalaan. Uy, adunay bagong satting din eh. Duha naman ni kabuok. Grabe murag. Na ay nagpaminaw skillet, no? Kapalayan na to, no? Ingon diri. Okay. Muna pangutanan niya. Kinsa ba di ay nagtukod sa alliance? Dili ba si Kristo man? Da. Masa man eh? Ano na pa ikadua? Igo na ba nga Igo na ba ang kayubos aron biyaan na ang Katoliko? Ato maliko na? Kinsa ba dahil nagtukod sa alliance? Dili ba nga si Kristo man? Na question mark dire og exclamation mark. Mura man og nasuko ng nangutana. Dili lang masuko mangutana, ha? Ato yatag ni Bro Kenneth Alvin Bustamante, mga pangutana. Bueno, salamat sa nindot nga pangutana kinsay nagtukod sa to? Alayas? O sa to? Alayas. Alayas. Ato mga igsoon. Ato ya, konklusyon mo to. Matag pa niyang di ba Kristo man? Konklusyon to siya. Dili, gid po na tinuod nga si Kristo ang nagtukod sa alliance. Kaya doon na may taong nagtukod na. Ang ngalan na si Albert Benjamin Simpson. Singalan? Albert Benjamin Simpson. Karusaman na natukod? Natukod na sa 1887. Ano sa? 1887. Aman natukod dito sa ilang Brad Steve sa United States, US. Ito na sugod sa USA. Si Albert Benjamin Simpson. Kamusta man na miabot sa Pilipinas? Miabot sa Pilipinas niadtong 1902. Ama sila mitugpas Pilipinas dito sa Zamboanga City, particular sa may barangay Tituan sa Zamboanga City. So far karon na sila 2,917 ka simbahan sa Pilipinas. Ano sa Amarisa na rehistro sa Security and Exchange Commission, SEC. Narehistro na sila nitong 1947. Dili si Kristo nagtukod kay si Kristo 3380 patay naman. O niya 1887 waman mabalik si Kristo niya balik sa nagtukod sana waman. Mabalik man siya paghukom na sa mga buhay minatay. Niwa may Kristong may pakita na itong 1887 ang mitukod mo man si Pastor Albert Benjamin Simpson. Tao man na. Dili man ang Ginoo. O niya dihas balaang kasulatan sa Salmo 127:1, ang Diyos ay magtukod sa iyang balay. Ang punong balay sa Biblia, simbahan sa na. Katauhan ba? Naingal ang Diyos ay magtukod. Kung magtukod kaglaing balay, nagkikompetensya ka sa Diyos. Busa, miingon ang balang kasulatan sa Tito 3:10, kung dunay magpasiuktag sikta, magtukod og sikta, nga iparehistro sa SIC, mula ni sikta, Security and Exchange Commission, ang dali ito masaktan ba? Kay ang tanan nga mga natukod karon, irehistro mo na dito sa SEC, Security and Exchange Commission. Pag rehistro na, pwede na ka makatukod og simbahan. O niya, kung di ka marehistro, ang SEC mo question mo. O sa ang mga simbahan sa libu-kalibutan, sa Pilipinas, girehistro sa SEC. Ang simbahan Katoliko, wag yung marehistro, Roman Catholic Church, founded by Christ. Kaya wag pa ba SEC? Nauna naman si Kristo. Iuna man sa gingon kagong lisoy ligo hote kay epitaute Petra. Oy kay dumiso Monte Iglesia. Kaya si Pedro, sa ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ang iyang
katauhan. Uy, magluod ko, Bredkin. Okay na ba magluod ko? Mo gawas ko simbahan? Nakanabang papangluod? Ang una na bang nangluod si Judas. Agoy. O sa may sakit ni Judas? Nangluod si Judas. Ano man? Nangaon sila. Ngayon ang Ginoo, dunay usadin nga magbudhi kanako. Ngayon po si Judas, ako ba ka na, Ginoo? Ngayon ang Ginoo, kinaingon mo. Wa mo tuwas og pangalawat si Judas. Wa mo apil. Una nga mga Katoliko nga kabalhinaw sa laing simbahan, di na mga lawat, di na mo apil. Sama ni Judas Iscariote. Nang luod si Judas, gibalik niya iyang Ginoo sa kantidad nga 30 ka denaryo o iyang gilimbungan ng Ginoo pinaagi sa iyang halok. Pag maghalok ni Judas, gidakop ang atong Ginoo. Apan usa may gidangatan ni Judas, diyang nangluod siya. Namatay nga naa ang pagkaluuran hangtod naghikog. Kung sa katubang nga luuran nga Katoliko, nagyo ng Katolikong luuran. Naman, sa 12 ka apostoles, doon na may luuran usa. Kamundre, pilaman mo ka Katoliko. Daghan luuran. Ang ato lang ipainomdo sa mga luuran, na kung magsigi kang papangluod sa itong simbahan, di man mawala ang pagkatinuod simbahan. Magpabilin man yung tinuod, ikaduha, kung magpabilin kayo sa iyong pagkaluuran, ang imong gisuon si Judas. Ang ba ng luod kay kapuyan kay dako kay halag, ang luod na lang, kanya, sa masingihan ni Brad Steve, kagani ha, muhatag og kag 5 pesos. Butan ta lang ha, muhatag ka hatag kag 5 pesos. Halad nimo 5 pesos. Kung muhatag og 0 ang Ginoo ng simana, imo 5 pesos, pila naman. Ngay mo 0 pag alay ihatag sa Ginoo, may mo ng 50 imong 5. Ay dugangan og duha ka 0 sa Ginoo. Di ba? May 0 na ihatag sa Ginoo. Ay muhatag og dakong grasya ang Ginoo nimo. No? Wala nga ang pagpangluod mga igsoon, di yun na magkatabang sa katao. Bisan asa na sa paingon, kung luura na siya, mura naghimungaan, nga lain-lain o ugaran. Eh magluod po na sa pikas. Mapikas mo yung pagluod. At mo balik na si Bahang Katoliko. Tinood? Ngayon sa kung ano magkaroon na naman. Wala nga, di na magluod si Bahan. Magpapilin kini si Bahan ang tinood. Kung doon na may agdas papangluod, mo ka na ang agda ni Judas o mo ka na ang agda sa yawa nila. Sa matong himuon, kampo ta. Mapabilin kang mapapausanon kay ang taong luuran mapahitas o magpataas o matubos pataas. Salamat o mayong gabi. Dili pa nato i-cater ang lain nga mga nag-text din murag ubay-ubay tang naminaw sa palibot. Brother King. Umupa na, dili. Kaya para mahurot na ni. Ha? Dira. Naadra. Ali, diri. Ay, kana. Tunuli. Ay, sorry. Akong pangutana, sir, kanang namanggitaw nga walay relihiyon, dili po hinimba. Inig mamatay sila, maluwas ba sila? Kung mamatay ba sila, bro? Gusto ni mo rin, nanunlo. O walay relihiyon, kung walay relihiyon, kung mamatay, maluwas ba sila? Ito yatag ya po ni Brother Kenneth. Ayaw po patya na yun. Pag bahali po ng patya, masadayan may relihiyon, no? Ang pulang relihiyon mo, God, pagtuo ba? Kung wala'y pagtuo, maluwas ba sila? Kana, ang Ginoo rin kayo magkahukuman na.
Kung maluwas ba na sila o di. Pero kung nasangyawan na sila, nga doon ay tinuod nga reliyon niya, sama sa inyo ni San Pablo nga magpakabuta bungol, sampungan nila dungga, di ko kinaha maminaw, mingon na nga itong simbahan nga, human masangyawi, sa usa ka tinuod nga reliyon, niya di maminaw, kung mamatay ang usa ka tawo, natay labot nila. Kung sinutan sila sa Ginoo. Pero pwede kang mutambag nila. At ang mga walay reliyon. Pero masukuro ba ang Ginoo sa taong walay reliyon? Naman na sa Sirach, Kapitulo 48, versikulo 5. Kung sa may gingon, Sirach 48, 5. Yatak-yatakan sa Ginoo ang taong walay reliyon. Yatak-yatakan sa Ginoo man ito, bukat nito kayo sa ubang verse Biblia. Anong kinahanglan ang reliyon? Makaluwas ba ang reliyon? Ang reliyon, relasyon mo na. Ang tao nga way reliyon, apan nagbuhat sa eksakto, bisan wasa reliyon kay wasa na sangyawi, maluwas to siya, maluwas pa to nato. Asa ng badsaw? Kung susuroy ang badsaw, o man yung reliyon. O niya kung kaya magbinutan na siya. Butan pas Katoliko, maluwas wala siya. Ang Katoliko nga dunay tinuod ng reliyon, o niya mutabok yun gato sa piting reliyon, ano ay kalawasan? Atong basahon daw. Sirach 41:8. Atong basahon na. Ngayon ang balang kasulatan. Alaot kamo. Ano sa daw? Kamong mga tao nga wala magtuo sa halangdon nga Dios o biyak sa balaod sa halangdon nga Dios. Sa laing version nini, alaot kamo, kamong walay ka mga tao nga walay relihiyon. Kung sa maning pulong relihiyon, really gari sa Latin. Really means to connect to God. Pagkikrelasyon sa Ginoo. Kung makidungog mo nga, di kinalang relihiyon, kay relasyon lang, wala kasabos pulong relihiyon. Kaya tinuod nga relihiyon, pakikrelasyon sa Ginoo. Kung wala kay relasyon sa Ginoo, wala kay relihiyon. Kung di ka kabalong maampog yun. Huwag yung kay relihiyon na. Ngunit yung Ginoo nga alaot ang taong way relihiyon. Pero ang Ginoo manggod sa iyang paghimo sa tao, iyan ang gibutang daan sa konsensya sa tao nga sa katapusang gutlo siyang kinabuhi, mangita gyud ang Dios. Ngita gyud sa Dios bisag unsa kadautan. Ang tao sa katapusan muilag gyud na og Dios. Pero ang problema lang kung sa katapusan ng kamuilag Dios, gisalikway ni mo ang matuod nga pagtulunan, gisaway ni mo ang matuod nga simbahan, kay naa kay gituoan nga relihiyon, iya sige ka pagdaot ining relihiyong gitukos Ginoo, na isang yawa na kang kinitinuod, ang Ginoo rin mo hukom nimo. Pero nakanindot nato, bisan pag mamatay ta, dunay mag-ampo alang nato. Huingon ng pare ni Santos Kamisa, ato sabi nung duman kato mga tao, gawa na gahandom nila katong mga relihiyon, kahandom nga mga tao nila. Unay nakanindot sa Katoliko. Kay bisan og dili na to sila kaila, ato silang ampo. No? So kinahanglan kayo nga magmatinud-anon sa relihiyon. Oh. Ilabi ni sa matuod nga relihiyon, matuod nga pag-uo, tinuhuan sa atong Ginoo. Nga, tinunglo tong relihiyon. Di ako masimba, brad. Tambok pito kayong kabaw, bisang way simba-simba. Di man ka kabaw. Tao man ka. Lahi man ka, naamang kay kaugalingong dignidad sa mata sa Ginoo. Nga, atong yampo lang, ang gingos tong Ginoo sa cross, pasayluka sila, kay wa sila mahibalo sa ilang. Niya kabalo na ka nga, muna tinuod nga relihiyon, imong dauton. Ginoo ni mo hukom ni mo na, di sa mismo hukom mo na. Pero ang Ginoo, nasayot kay ang Diyos, hustisya man. Okay, hati-hati sa itong dugang pangutana. Okay, wala lang ni Kabok, 5. Oh, sige. Tiwaso nga ito ni. Usaan niyo papasabot nga simbolo lang na og dili Dios.
Kung saan na to pagpasabot, kung simbolo ba ka na siya o kung sa na siya. O dili Diyos. Okay. Simpulo kayo na siya. Larawan. Ano man? Sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 9, ang atong Ginoong Kristo maingon, amahan namo nga naa sa langit. O kanang giingon sa atong Ginoong Kristo diya, ma'am, mo na gi-adapt natong mga Katoliko. Ano man? Sa Santos nga misa, maingon ni diya, labi na gid ang pare, amahan namo nga naa sa langit. Wala maingon diya nga, amahan namo, naa kami pilit sa bumbong. Wala. Ato pa, kanang larawan diya, usa ka na ka balaang butang. Ano man? Leviticus Kapitulo 10, versikulo 10, ilha ang balaan, o ilha ang kalainan sa balaan, o sa dili balaan. So muna ang tubag sa mga pangutana. Sunod pangutana. Ninita sa Catechism of the Catholic Church, kaya sila nga Diyos, magyud ninyo ng larawan. Kung sa may giingon sa simbahan, ang simbahan may ingon, kung ang pagtulunan ng Diyos sa simbahan, hindi sila muhuk-muhuk sumala lang sa nakita nila. Pananglitan, makita na to sila nga nag-ampo at tubangan sa dingding. Yung moingon nito nila, oy, ang Diyos din mo dingding. Di ba? Sayop man nga paghukom. Kung sa may giingon simbahan, the Christian Veneration, Catechism of the Catholic Church, number 2132, of images is not contrary to the first commandment. Ang atong pagtahod sa mga relihiyosong imahen, dili ka na pagsupak sa unang sugo sa Dios. Ay ang atong gihimo, dili man pagsimba isip Dios, kundi pagpasilungog sa gilarawanan. Pangalitan. Ano ang larawan ni Dr. Jose Rizal? Di man nila hinabtan. Ibutang mo na sa eskulahan. Nganong larawan sa Katoliko may ilang initan? Unsa man ay giingos wala ang kasulatan. Exodo Kapitulo 20 nga may ilang paboritong bersikulo. Ang Dios may ingon nga dili ka magbuhat og larawan kay ang Dios abog buwan. Ikaw Brad, minyo man ka. Oh. Kung ang imong asawa magda sa imong larawan, mga bubuho ka sa imong asawa? Kaya mo ang larawan. Ang Diyos, abubuhan ng Diyos. Pero kung magdata sa larawan sa Diyos, ang Diyos, dili mga bubuhunin mo. Amen? O na logic niya, ano naman? Ang Diyos abubuhan na. Pero kung hanahuna sa laing tinuan nga ang Diyos, nalisuan sa pangisip, nga mga bubuho siyang kaugalingong larawan, kung muna ilang panguna-una, sagdi na sila. Kaya ang panguna-una sa Diyos, dili man siya magsilos siyang kaugalingong larawan. Unsa may ngahan sa tao nga magsilos siyang kaugalingong larawan, nga gida siyang asawa. Ha? Ikaw gayon na to, ha? Ha? Buang-buang! Ano magsilos mo kasi mong kaugalingong larawan? Ang Diyos, sinuso man ang Diyos. Dili sa gusto nga muhimong taglarawan nga himuon na tong Diyos. Pero wa sa mingon nga dili pwede muhimog larawan sa Diyos. Larawan sa Diyos atong gihimo. Masuya na ang Diyos nga iya maning larawan. Larawan man sa mga santos ba? Di man na larawan sa Diyos. Ang Diyos may miingon. Diha sa Juan Kapitulo 12:28, ang nag-alagad sa Diyos, gipasidunggan nako ang atong alagad nga nag-alagad sa Diyos. Ang Diyos Amahan di ay ang unang nagpasidungog ni anang mga santos. Ang Diyos mo nagpasidungog sa iyang alagad. O sa kung hangtod karon daghang niya po mga laing tinuhuan mo ingon, ang Diyos nangabubho sa ilang sa larawan sa Diyos. Kanaon tayo ng isang iyo. Ang Diyos nangabubho siyang kaugalingong larawan kay mahimo silang katawanan. Kaya ang Diyos di man buang. Ang Diyos nasa eksaktong paminsar. Kung eksakto ni sila o panguna-una, laruho nila nga ang gihimo sa Katoliko, larawan sa Diyos, larawan ni Kristo, larawan ni Santa Maria. Ita, pamilya sa Diyos. Kung sa dili sa iyo pang Katoliko, pagbuhat o, ang ilan na yung gusto, larawan sa Katoliko, ilang pasipadan, ay larawan sa laing mga politiko niya. At ang larawan ng politiko pa sa eleksyon, nga di man nila laing bawal ng larawan, bawal nila. Hindi ko sa mga na.
Anong katolik ko magiging initan? Ato lang sa iyang po, Brad. Ato mga kaigsunan nga allergy o? Sige, Brad. Sa dili na ito ng Diyos, ha? Diyos ba na ito nangarawan? Di na ito matong simbahan. Sa balay na ito simba. Nangarawan sa balay. Okay?